Gumastos tayo ng $285 bilyong para sa isang tinatawag ng mga tao na digital na Diyos na kayang lutasin ang International Math Olympiad sa ilang segundo. Pero pag pinakita mo lang ang orasan sa pader, sa halos kalahati ng pagkakataon itong magkamali. Dapat kang mabahala dun, hindi sa parang nakakatuwa ito, kundi sa parang baka hindi talaga natin naiintindihan ang nilikha natin. Sa ngayon, may maling akala na kumakalat sa Silicon Valley. 73% ng nasa industriya ay naniniwalang babaguhin ng AI ang lahat, pero 10% lang ng publiko ang may gusto nito. Alin nga ba ang pinakamalaking pambihirang tagumpay sa kasaysayan ng o isang multibilyong dolyar na maling pagkaunawa sa talagang kailangan ng mga tao? Bumababa ang tiwala sa AI dahil sa hindi pantay at kakaibang karanasan ng mga unang gumamit nito sa kabila ng matatapang na pangakong dala ng AI. Para itong advanced na Mechanical Turk na nakaprogram sa particular na gawain, pero ang tagumpay nito ay nakadepende sa mga kondisyon. Sa mga gawain na may napakatiyak at objektibong kondisyon, napakahusay nito. Ipinakita na ang software ay kayang pumasa sa bar exam ng madali, isang napakahirap na legal na pagsusulit na pinag-aaralan ng mga gustong maging abogado ng ilang buwan sa pamamagitan lang ng pag-scan ng lahat ng accessible nitong datos para sa mga sagot. Pero ang mga abogadong gumagamit nito sa paggawa ng mga deposition sa mga legal na dokumento, kadalasan nabibigla sa hindi magandang resulta. Nadiskubre na ang AI ay lumilika ng pekeng kaso para suportahan ang panig nito. Kaya may mga abogadong napagsabihan o nabantaan ng hukom na matanggalan ng lisensya dahil sa pagkatangkang magpresenta ng ganitong kaso gamit ang AI. Bakit kahit tama ang AI, marami rin itong pagkakamali? Inaral ng mga eksperto ang tagumpay at kakulangan ng AI at natuklasan nila ang ilang nakakagulat na kahinaan. Hindi nito kayang tukuyin ang simpleng bagay gaya ng bilang ng letrang R sa strawberry o tama ang oras sa analog na orasan na karaniwang nagkakamali sa 50% ng pagkakataon sa mga modelo. At minsan, ang mga pagkakamaling ito ay maaring maging delikado. Nagbigay ang AI summaries ng Google ng sagot sa birong tanong na ilang bato ang dapat kainin at sinabing isang bato kada araw based sa isang artikulo mula sa satire site na The Onion. Tama ang AI sa malalaking bagay, pero madalas pumalpak sa maliliit na detalye. Tinatawag itong jagged frontier na nagdudulot ng pagdududa sa lahat ng bagay. Noong Pebrero 2026, umabot na sa $285.9 bilyong ang na-invest sa AI sa US pa lang, na layuning paunlarin ang teknolohiya at makipagkumpetensya sa isang tila nagiging tech arms race. Ang taunang investment na $25.2 bilyong sa generative AI ay katumbas ng gasto sa paggawa ng 17 Burj Khalifa. Pero hindi naging madali ang pag-unlad ng AI. Malalaking tagumpay kadalasan ay sinusundan ng biglang kabiguan. Ayon kay Ethan Mollock, ang sumulat ng papel tungkol dito, hindi natututo ang AI tulad ng tao. Paulit-ulit niya ring inuulit ang parehong pagkakamali. Sa mabilis na pag-unlad ng mga tao tungo sa hinaharap na pinapagana ng AI, delikado ang mga di-inaasahang pagkukulang. Kung masusunod ang makapangyarihan sa teknolohiya, mapapasok ng AI ang bawat aspekto ng buhay natin. Pero ngayon, marami na nagsasabing tama na at iba-iba ang pananaw ng mga tao tungkol dito. Naroon ang mga unang tumangkilik, ang mga lading ikinukwento kung paano binago ng AI ang trabaho, pagkamalikhain at pang-araw-araw nilang buhay. May tahimik na grupong dumarami na tumututol, ipinagmamalaki na hindi nila ito kailanman ginamit at inaakusahan ang bawat tanong na nagnanakaw ng sining at sumisira sa kalikasan. Tulad ng ibang kontrobersyal na issue, may maiingay na aktivista sa magkabilang panig at hati ang opinyon, pero ang totoong datos ay ibang larawan ang ipinapakita. Mula 2017, sinusubaybayan ng Stanford AI Index ang pananaw ng mga tao tungkol sa artificial intelligence sa loob at labas ng industriya. Taon-taon, kitang-kita ang pagbabago. Sa ngayon, may isang grupo na lubos ang paniniwala na ang AI ay patuloy na umuunlad at ang hinaharap ay puro magagandang bagay lang ang dala. Ang problema, sila yung mga taong kasali mismo sa AI. 73% ng eksperto ay positibo ang inaasahan sa patuloy na AI investment. Lagi nila itong iniaalok sa mga kumpanya, sa tech man o hindi, bilang solusyon. Pero ibang tingin na karamihan sa publiko. Kapag lumapit ka sa mas malaking madla, hindi lang bumababa, kundi biglang nawawala ang suporta sa AI. 23% lang ng Amerikano ang nakikita ang positibong epekto ng AI at karamihan ay nag-aalala sa malaking pagkawala ng trabaho dahil sa automation ng iba't ibang industriya. 10% lang ang mas excited kaysa nag-aalala. Mas kaunti pa kaysa sa naniniwalang peke ang paglapag sa buwan. Hindi lang ito basta opinyon. Ito ang pinakamalaking agwat sa pananaw ng publiko at ng mga elitong pinansyal mula pa noong 2008 kung kailan ang labis na kumpiyansa ay nagdulot ng pinakamalalang pagbagsak mula pa noong Great Depression.
Hindi pa rin nag-aalala ang mga eksperto. Naniniwala silang maayos ang lahat pag naabot ng AI ang susunod na milestone. Pero hindi lang ito pagiging positibo, isa itong echo chamber. Kapag matagal mong sinusubaybayan ang mga kwento ng ekonomiya at merkado, madali kang mapaniwala na kailangan mo agad malaman lahat ng sagot. Kapag hindi mo agad malutas ang problema, nai-stress ka, sobrang pag-iisip at di mo alam paano magsimula. Marami siguro makaka-relate dito dahil ganito rin ang buhay. Minsan, hindi naman malaking problema ang pressure. Kadalasan, ito lang ang tuloy-tuloy na bigat ng hindi ka sigurado, stress, at pakiramdam na dapat alam mo agad ang lahat ng sagot. Isa yan sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang therapy. Binibigyan ka nito ng pagkakataon na huminto sandali, ayusin ang nararamdaman mo at gawin ang mga bagay ng paisa-isa imbes na isipin na kailangan mong tapusin lahat agad-agad o wala kang magagawa. Tinuruan ako ng therapy na hatiin ang malalaking problema sa mas maliit para mas madali harapin at mag-focus sa mga kaya kong gawin na yon para hindi ako ma-overwhelm. Natutuwa akong BetterHelp ang sponsor ng video. Pinapadali nila ang pagsisimula ng therapy, may mabilis na quiz para maipares ka sa lisensyadong therapist. Kung hindi tama ang therapist para sa'yo, pwede kang magpalit kahit kailan ng libre. Pwede ka ring pumili ng pinakakomportableng paraan ng pakikipag-usap, telepono, video o text. Minsan, ang pag-unlad ay hindi kailangang sabay-sabay ayusin lahat. Mahalaga rin ang suporta at tamang pananaw para malino kang umusad. Kung gusto mong subukan ang therapy, i-click ang link sa description o pumunta sa betterhelp.com/infographics para makakuha ng 10% diskwento sa unang buwan. Binibigyang diin ng AI experts ang mga nagawa nito, gaya ng pagdumina sa Math Olympiad, paglutas ng PhD level na tanong sa agham at pagsusuri ng estadistikal na datos. Sa mga larangang iyon, kitang-kita ang mabilis na pag-unlad ng AI. Ang mga AI agent na humahawak ng mga issue sa cybersecurity ay nagpakita ng 73% antas ng tagumpay noong 2025 mula sa 15% lamang noong nakaraang taon. Pero dahil mahusay ang AI, hindi ibig sabihin no na nag-iisip ito. Sabi ng mga eksperto sa teknolohiya, matitigas lang ang ulo ng mga nagdududa. Pansamantala lang ang pagtutol at lahat ay sumusunod din kapag hindi na maiiwasan. Pero paano kung mali ang palagay na yon? Paano kung iba na ngayon? Sa simula pa lang, nagbebenta na ang mga kumpanyang AI ng bisyon ng napakalaking lundag sa katalinuhan, hindi lang basta mas mahusay na kadamitan. Hinuhugot nila ito mula sa isang bagay na pamilyar na sa mga tao, yung bersyon ng AI na nakikita natin sa mga pelikula. Isang lubos na makapangyarihang sistemang ganap na otonomo, kayang mga tuwiran, magpasya at pati patakbuhin ang mundo ng mas mahusay kaysa sa mga tao. Sa gitna ng lahat ay isang ideya, ang singularity, ang panahon na hihigitan ng AI ang katalinuhan ng tao at dito nakasalalay ang lahat. Sabi ng mga naniniwala, dapat tayong magsikap at mag-invest dahil may utopia sa dulo. Pero ang mga nagdududa, nakikita ang mga pagkakataong pumapalya ang AI. Pero paano kung mali silang pareho? Paano kung ilusyon lang ang katalinuhan ng AI? Isang pag-aaral ng Apple noong Hunyo 2025 ang gumulat sa mundo ng teknolohiya nang questionin ang pundasyon ng AI. Nasa kakaibang posisyon ang Apple noong kasagsagan ng AI boom. Isa pa rin ito sa pinakamakapangyarihang kumpanya ng teknolohiya sa mundo, pero ang sarili nitong mga pagsisikap sa AI ay hindi talaga nagbibigay ng resulta. Matapos ang ilang maling simula at pressure mula sa namumuhunan, nagbago ito ng direksyon at nakipag-partner sa ibang kumpanya para dalhin ang AI sa mga device nito. Dahil dito, nakaroon ito ng bihirang katangian sa teknolohiya, ang pagiging patas. Sinuri ng mga mananaliksik ng Apple ang mga pangunahing AI models, nagsagawa ng eksperimento para tukuyin ang mga problemang kaya at nahihirapan nitong lutasin. Pinatunayan ng pag-aaral ang alam na ng marami. Kahanga-hanga ang AI sa pagtukoy ng tamang sagot mula sa isang koleksyon ng datos at kaya nitong salain ito ng mas mabilis kaysa sa kahit sinong tao, pero umaasa ito sa estadistikal na pagsusuri. Kapag kulang ang impormasyon, humihina ang kakayahan nitong matukoy ang katotohanan. Habang dumarami ang hakbang, mas nahihirapan ito. Gumamit ang mga mananaliksik ng teknik na ipresenta ang pamilyar na problemang matematikal sa bagong anyo at hindi pinayagan ang AI na gamitin ang mga umiiral na modelo. Malakay ang ibinaba ng kakayahan ng AI sa pagtukoy ng susunod na hakbang na nagpapakitang labis itong umaasa sa pattern imbes sa tunay na kaalaman at pag-iisip. At habang dumarami ang mga hakbang na kailangang gawin ng AI para malutas ang isang problema, lalo itong nahihirapan na manatili sa tamang landas. Naging malinaw ito nang subukan ng AI sa Tower of Hanoi puzzle kung saan ililipat mo ang mga disk sa ibang rod ayon sa mahigpit na patakaran. Habang dumarami ang disk, nahirapan ng AI. Paulit-ulit itong nadapa hanggang sa tila sumuko na ito.
Maaring ibig sabihin nito na hindi lang OA ang mga pangako ng AI, kundi isa itong kasinungalingan. Para maabot ang singularity, kailangan ng AI na malutas ang mga problema gaya ng kayang gawin ng tao. Pinagsasasama ng mga mananaliksik ang datos mula sa 12-12 ng pinagmulan, pinagkukumpara ang mga ito sa isa't isa, at isinasaisip ang maraming variable habang bumubuo ng mga teorya at sinusubok ang mga ito ng sunod-sunod. Habang may bagong impormasyon, nag-a-adjust ang mga tsura sa real time, tulad ng ginagawa ng mga grandmaster ng chess. Bumubuo sila ng daan-daang estratehiya hindi lang para sa bawat ayos ng board, kundi para rin sa bawat kalabang kanilang hinaharap. Ang pangangatwiran ng tao ay hindi kailanman ganap, patuloy itong umuunlad kasabay ng bawat sandali. Hindi nangangatuwiran ng AI, basta tumutugma lang. Para sa iba, parang panlilinlang lang ito. Nakita na natin ito noon at hindi natin ito nagustuhan. Ang AI ay mas advanced na autocomplete na sumusulat ng mga email bago mo pa i-type o automated customer service na pinapadaan ka sa proseso bago makausap ang totoong ahente. At iyon ay dahil ang AI ay hinuhulaan kung ano ang malamang na susunod na hakbang at pagkatapos ay pumipili ng output based sa posibilidad. Humuhugot ito mula sa napakalalaking dataset sa buong internet, sinusuri ang mga pattern at kung paano ginagamit ang wika at bumubuo ng mga tugong akma sa prompt ayon sa estadistika. Madalas ito ay parang karaniwang tamang sagot, ngunit kaunting bagay lang ay maaring makalito rito. Isang magandang halimbawa ng problema sa AI na yon ay makikita sa ibang uri ng AI system. Kayang gumalaw ng tumpak ng mga robotic na aso para sa crowd control kapag nangyayari ang lahat gaya ng inaasahan. Kalkulado ang bawat hakbang at kontrolado ang galaw, ngunit may kahinaan nito. Kahit kaunting abala, maaari silang mawalan ng bisa hanggang ma-reset. At ganyan ang AI ngayon, isang napaka-epektibo at kapani-paniwalang autocomplete na nakakagulat na madaling lituhin. At marami ang nagsasabi na hindi ito sulit, lalo na kung isasaalang-alang ang lahat ng gastos. Sa kabila ng mga natitirang alalahanin, malaki pa rin ang kagustuhan ng marami na mamuhunan sa AI. Pinaniwala ng mga nagtutulak ng kwentong, dapat pa itong pondohan na aayusin ng susunod na update o modelo ang mga limitasyon. Ngunit may malaking kapalit ang paniniwalang iyon. Ang bawat bagong henerasyon ng mga modelo ay hindi lang nangangailangan ng pinakamagagaling na mananaliksik. Kailangan din ito ng napakalaking dami ng computing power. Bago mailabas sa publiko, umabot sa $171 milyong ang gastos sa pagsasanay ng Gemini Ultra ng Google. Iyan ang halaga ng dalawang modernong fighter jet na F-35 para lang sa isang modelo. At simula pa lang ito ng gastos. Hindi lang basta gumagastos ng pera, kailangan din ng malaking puhunan sa infrastruktura. Ang internet at lahat ng kaugnay nitong serbisyo ay umaasa sa mga data center para manatiling gumagana. Ang pag-USB boom ng AI at ang malawakang paggamit ng mga serbisyong ito ay nagdulot ng napakalaking pagtaas ng demand. Noong 2024, tumaas ng 670% ang demand sa mga AI-powered na data services at inaasahang tataas pa ng halos 1 katlo taon-taon. Binabago nito hindi lang ang internet kundi pati ang mundo natin. Maraming data center ang itinatayo sa iba't ibang lugar, sumasakop ng malaking bahagi ng magagamit na lupa. Bagamat ang karamihan sa bagong data center ay nasa ibang bansa, 43% ng mga pasilidad ay nasa US. Malaki ang konsumo ng enerhiya ng mga ito at humahawak ng milyon-milyong query araw-araw. Malaki ang konsumo nito sa kuryente at tubig kaya nagdudulot ito ng polusyon, mas masamang kalidad ng hangin at minsan kakulangan ng tubig sa mga komunidad. Ang mga kontra-AI na aktivista ay humihiling ng moratorium sa mga data center dahil sa epekto nito sa kalikasan. Ayon sa sektor ng teknolohiya, ang bawat AI query ay kaunti lang ang epekto at mas maliit ang carbon footprint kaysa sa pagkain ng hamburger o pagmamaneho. Ang problema, hindi lang isang query ang ginagawa. Kadalasan, naging paladi ang kasama na ito ng marami at mabilis na naiipon ang epekto. Ayon sa pagtataya, ang pag-train ng Grok 4 ay may emissions na katumbas ng 17,000 sasakyan sa isang taon. Hindi lang ito ang tanging epekto sa mga tao. Ang mga tagapagtaguyod laban sa pagpapalawak ng AI ay maaring magkaroon ng kakaibang kakampi, ang mga gamer. Kahit na karaniwan silang pabor sa mga pag-unlad ng teknolohiya, ang mga tagahanga ng video game ang nakakaranas ng pinakadirektang epekto ng pagdami ng AI. Ang presyo ng DDR4 ay tumaas ng mahigit 2,000% nitong nakaraang taon dahil sa napakalaking demand mula sa mga kumpanya ng AI. Kahit kayang bilhin ng mga gamer, posibleng hindi nila ito makuha dahil tumigil na ang ilang nangunggunang gumawa ng RAM chips sa pagbebenta sa individual. Dumarami ang paniniwala na hinihiling ang magsakripisyo ng malaki ang mga Amerikano, personal at pangkalikasan para manalo sa AI arms race. Sa totoo lang, baka hindi talaga natin ginagawa yon.
Ang mga nangungunang AI na kumpanya sa mundo ay pawang Amerikano, kabilang na ang OpenAI at Anthropic, pati na rin ang mas malalaking tech conglomerates tulad ng Google at X. Pagdating sa mga pamumuhunan, wala talagang malapit na pumapangalawa. Mahigit 470 bilyong dolyar ang ininvest ng pribadong sektor ng Estados Unidos sa AI research mula 2013 hanggang 2024 at patuloy pang tumataas ang halagang ito bawat taon. Sa 2024 lamang nag-invest ang Estados Unidos ng 109 bilyong dolyar kumpara sa siyam tuldok 3 bilyong dolyar ng China. Kahit ganon, maaring di pa rin mapasama ang US sa nangungunang 20 sa mga pinagmumula ng bagong AI tech, namungguna pa rin ang Estados Unidos. Matindi ang kompetisyon mula sa China, Hapon at Timog Korea, ngunit malinaw na mas malaki at mas may kakayahan ang mga kumpanya sa Estados Unidos. Maraming bansa ang naghahanap ng pakikipagsosyo, paglilisensya o pamumuhunan sa AI companies ng Amerika para makasabay sa bilis ng teknolohiya. Pero maaring sila pa ang maging mas magandang pamumuhunan sa katagalan dahil nahuhuli pa rin ang Estados Unidos sa pagtanggap kumpara sa iba. Tanging 28.3% lang ng populasyon sa Estados Unidos ang nagsasabing regular nilang ginagamit ang AI sa kanilang mga gawain sa trabaho. Ayon sa Stanford AI Index na sumusubaybay sa paglaganap ng AI base sa porsyento ng mga taong regular na gumagamit ng generative AI sa trabaho, ang Estados Unidos ay nasa ika-24 na pwesto lamang kaya malayo sila sa mga nangunguna. Sa buong mundo, mas mabilis na naisasama ng ibang mga bansa ang AI sa kanilang araw-araw na gawain kumpara sa mga Amerikano. Ilan sa mga nangungunang bansa ay ang Ireland, Norway at Pansya na may mga porsyentong nasa 40. Ang Singapore ay may 60.7% ang antas ng paggamit, habang ang United Arab Emirates ay may 64% at patuloy na tumatangkilik sa teknolohiya. Mas positibo ang pananaw ng mga bansang ito sa potensyal ng AI kaysa sa mga Amerikano. Ito ang nagtulak sa mga tech executive na magtanong, ano ang mali? Hindi kulang sa access dahil nasa Estados Unidos ang lahat ng pangunahing AI technology. Hindi rin ito dahil sa pagiging abot kaya, sapagkat libre namang inaalok sa publiko ang AI mula nung inilunsad ang ChatGPT noong 2022. Bagamat karamihan ay nag-aalok na ngayon ng premium subscriptions para sa mga heavy user, lalo na sa mga gustong gumawa ng video at larawan, karamihan sa mga function ay libre pa ring magagamit sa isang pindot lang. Pero maaring may mas mahirap lampasang pagkakaibang kultural. Sa Europa, malakas ang pagtanggap sa AI sa mga bansang may matibay na unyon at proteksyon sa manggagawa. Sa mga lugar na yon, kadalasan iba ang tingin sa otomasyon. Imbes na banta sa trabaho, nakikita na ito ngayon bilang kasangkapan para bawasan ang bigat ng trabaho, padaliin ang paulit-ulit na gawain at mapabuti ang kalagayan sa trabaho. Sa mga kulturang nakatuon sa teknolohiya, gaya ng Timog Korea, handang ipakita ng media ang bagong teknolohiya sa positibong paraan. Gayunpaman, sa Estados Unidos, hindi ganang kaganda ang sitwasyon at hindi lang sila nag-aalala na aagawin nito ang kanilang kinabukasan. Malaki ang populasyon ng Estados Unidos at mas mahina ang social safety net kaysa karamihan sa Europa. Dahil dito, mas nakikita na marami ang AI bilang banta sa kanilang kabuhayan kaysa tulong sa produktibidad. Lalo pang lumala ang pag-aalala habang sinusubukan ng mga kumpanya na palitan ang mga manggagawa, lalo na sa customer service at support ng AI chatbots. Sa ilang mga kaso, nagbigay ng halo-halong resulta ang mga pagsubok na yon kung saan ang mga kumpanya ay kalaunan ay binawasan ng automation at muling kumuha ng mga tao para punan ang mga kakulangan. May isang bagay na mas masama pa para sa bagong teknolohiya kaysa magmuhang problema, ang magmuhang talunan. Para sa maraming Amerikano ngayon, ang AI ay mukhang pareho. Nagbabala ang ilang mamumuhunan na baka naabot na ang tuktok ng AI. Patuloy ang malalaking puhunan, ngunit hindi pa rin nakukumbinsi ang publiko. Lumalaki ang minorya ng mga Amerikanong nagkaka-interes sa AI, pero hindi pa nila napapakitang lumalawak ang kanilang tagapakinig. Habang nadidiskubre ang limitasyon ng teknolohiya, maaring bumaba ang pamumuhunan dahil sa takot sa hindi pantay-pantay na kakayahan ng AI. Sa huli, may malaking kumpanya ba na maglalagak ng infrastruktura nito sa teknolohiyang hindi nag-iisip at puro hula lang ang sagot? Siguro hindi kung totoong nakikinig sila. Ang problema sa AI market ay karamihan sa taga-suporta ay nasa sariling bula. Gumugugol sila ng sobrang oras kasama ang mga kapwa nila naniniwala at kasama ang mismong AI na teknolohiya kaya hindi nila nakikita ang mga babala. At ibig sabihin nito na kapag tayo sila ng kastilyong baraha na maaring gumuho anumang oras.
Ang negatibong ulat sa progreso ng isang bagong modelo ng AI o isang sakunang dulot ng maling payo mula sa isa sa mga modelong ito ay maaring magdulot ng malawakang bentahan na pwedeng magpasabog sa AI bubble. Maraming kumpanya ang mawawalan ng lahat, magdudulot ng pinakamatinding krisis sa ekonomiya mula noong 2008, pero maaring hindi pa yon ang pinakamasamang posibleng mangyari. Ang kinatatakutan ng mga nagdududa sa AI ay ang mabilis at patuloy na paggamit nito. Ginagamit ito ng mga kumpanya at gobyerno sa mahahalagang infrastruktura na pinakakatiwalaan sa milyon-milyong desisyon araw-araw. Ngunit may nangyaring mali. Ang isang balakid ay maaring magdulot ng sunod-sunod na pangyayari na pwedeng magpabagsak sa ekonomiya, internet o power grid habang sinusubukang himayin ng AI ang depektibo nitong lohika. Isang totoong sitwasyon ito. Sa totoo lang, magtitiwala ka ba na ang power grid ng bansa mo ay kontrolado ng teknolohiyang di marunong magbasa ng analog na orasan? May mga sektor na agad gumagamit ng AI kahit hindi pa ito perpekto. Ginagamit na rin ito ng mga gobyerno sa pagpaplanong militar at nakakabahala ang mga resulta. Alamin kung bakit sa 95% ng AI war simulations na uuwi sa pagkalipol o panoorin mo na lang ang video.